Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto mga karibyo natin, Duterte's for Senators. Nako, PBBM, traidor. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So at ito nga mga kababayan, napaka-good news po nito para sa mga supporters ng Duterte, no? Ito mga karibyo natin, Duterte Brothers, no? Kabilang sa mga nangunguna sa ranking ng 2028 senatorial survey, palakpakan po natin yan. Nako, iyak na naman po yung mga kalaban ng mga Duterte, no, sa politika. Lalong-lalo na yung mga maiingay mga kababayan at ngayon pa lang ay nagpapahiwatig na ng kanilang pagtakbo sa 2028 mga kababayan sa national election, di ba? Ako, ano kayang masasabi dito ni Trillanes mga kababayan? No? Abang-abangan po natin yung masasabi dito ni Trillanes kasi talagang obsessed sa Duterte itong si Trillanes. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan, no? Pero nakakatuwa, no, dahil pumapasok po sila, no, sa survey bilang 2028 senatorial candidate mga kababayan, no? So it is a good news para po sa ating lahat at eto, pasadahan po natin mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po sa balitang ito. Sabi po dito ni Vic, no, sa 3034 kasama na dyan si Kong Omar, VM, Vice Mayor Rigo at Kitty sa survey na yan. May future rin sa mataas na posisyon ang dalawang batang Duterte na anak ni Kong Pulong at si Omar Matalino na bata at sana makatapos siya ng law school at maging lawyer before 2028. Duterte pa rin. Ayan mga kababayan. Kailangan talaga nila mag-abogado, di ba? Kasi ayun na nakasanayan na po natin yun pagdating po sa kanila, mga tapat, no, at may alam pagdating po sa batas mga kababayan. Sabi naman po dito, no, sa 2028 babawi tayo. Yan. They should both run. Tama. Bakit? Kasi nga mga kababayan, itong mga may ipinapasa silang batas, no? May pinapasa silang batas na anti-dynasty law, di ba? Ang problema nga diyan, no? Sabi dito, push to the max, ito highlight natin push to the max na yan, anti-dynasty law nila. Ayan, di ba? Yan po yung sinasabi ko na anti-dynasty law. Kasi talagang ipupush nila yan para hindi po makatakbong mga Duterte. Pero hindi lang naman po Duterte ang makakaano niyan parang magiging hadlang sa kanila, di ba? Kasi kadalasan, no, karamihan po sa mga politiko ay talagang mga pamilya-pamilya na mga kababayan. So mahirap din po yan, mahirap maipasa. Okay? Kasi nandiyan sa Kongreso yung mga pamilya no? Sabi po dito baka magalit ang mga taga Davao sa amin. Aba, bakit naman po? Wag lang dadayain. Yun nga no? Wag lang dadayain. Baka maging appointed lang lahat ng, di ba? For example, lahat ng mga Duterte tumakbo ng ng national, senatorial, tapos gawin ng COMELEC ay appoint na lang ng appoint. Disqualify na lang ng disqualify, di ba? Gaya po nang nangyari dito kaya sino to? Si Pastor Abante. Ayan mga kababayan. Number 1. Ayan number 1 daw mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo natin? Just comment down below. No, patungkol po dito at eto. Pasadahan din po natin to mga kababayan. Ito pong si President Bongbong Marcos Jr. No? Sabi po kasi dito mga kababayan sa Batas PH. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr. at bigyan po natin ng matinding reaction to. The basis of any good relationship is true friendship. The best relationships I've seen
have all started by being friends. Sabi nga, nadidevelop yan. Oo nga eh. Kung hindi nagtatraidor. Diba? O balikan po natin yung mga nakaraan. Ha? Kung hindi nagtatraidor. Diba? Kasi naging magkaibigan naman talaga ang Duterte. No? O kinaibigan pala ang Duterte ni Marcos. Diba? Kinaibigan niya kasi kailangan niya eh. Gagamitin niya sa eleksyon. No? Gagamitin niya sa eleksyon si Vice President Sara Duterte. So, kinaibigan niya, na-develop yung friendship mga kababayan at naipanalo naman siya bilang presidente. Vice President naman po si Vice President Sara Duterte. No? So, what I'm trying to point out dito mga kababayan, tama naman talaga itong sinasabi niya na sa pagkakaibigan, nagsisimula ang lahat at nadidevelop. Kung hindi ka nagtatrahidor, no? Kung hindi ka magtatrahidor. Kasi kung magtrahidor ka ay paldo-paldo daw mga kaubayan. Aha. Singhot King and Queen, aba? Aba to si Dinchis, no? Nakapanood na ba ang lahat? Aba, hindi ko napanood yan pero wag na natin i-share dito kasi baka maano tayo, madali tayo ha. Sabi po ni Nelly, kaya pala kinikilig si Auntie Claire. Ayan na. Ha? Kaya pala Auntie Claire is waving mga kaubayan kasi kinikilig na si Auntie Claire. Wag lang magtatrahidor, baka madali ka Auntie Claire, okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? No, i-comment nyo na lang po sa baba. Ayan. At eto, bago po natin tapusin yung ating video, gusto ko lang pong i-share ito, no? Ito pong pinakabagong survey result, no? Ng SWS. Pero question po, no? Ito po, sabi dito sa balita mula sa JME News, Palace questions SWS result showing BP Sara's high rating. Marcos negative score. Ayan. Pati survey firm kalaban na nila mga kaubayan, no? Tinatanong na nila bakit nagkaganito? Hindi nyo kasi siguro binayaran. Hindi siguro nabayaran kaya ganyan ang resulta, negatibo mga kababayan. Pero whether or not, wala talagang ganun po talaga ang pagtingin ng taong bayan dito sa inyo. Palagi na lang kayong negatibo. Hindi natin alam kung makakabawi pa ito sila or hindi na po sila makakabawi pagdating po. 2 taon pa 2 taon pa ang buo mga kababayan. So antay-antay na lang po natin kung makakabawi pa ba itong team ni President Bongbong Marcos Jr. Ayan Sabi po dito mga karibyo natin, Luis, it is simple mind conditioning approach in preparation for a much complex equation that is forbidden even in your worst dream would come your way. Nako, I think it's not, no? Kasi sa bagay, lahat naman po ng survey, mind conditioning talaga yan. Kasi malayo pa, sinusurvey na ninyo. Diba? So it is really a mind conditioning. But the result mga kaubayan, bakit naman nung una? Diba? Ito gusto ko lang pong i-compare. Bakit naman po nung una nung SWS din ang nagsusurvey at napakataas po ng ratings ni President Bongbong Marcos Jr. You didn't question Malacanang, diba? Auntie Claire, hindi mo naman question Ngayon question mo kasi nagni-negative ka. But it justify, diba? The result justify the reality. Kasi nga, marami na ang maayaw kay President Bongbong Marcos Jr., no?
marami na po ang may ayaw sa kanya because sa mga nangyayari po sa ating bansa na puro korupsyon, di ba? O nagdadrama na lang sila, keso may sakit, no? Keso palaging nagtatrabaho pero wala naman pong di ba? Wala naman pong nagagawa para sa ikauunlad ng ating bansa, no? Ngayon nga po ang motto ng let's say their motto Sabi po kasi ni Auntie Claire, nagtatrabaho ngayon ang Pangulo para sa ikauunlad ng ating ekonomiya. So, dinadahilan na naman po nila yung ekonomiya ngayong 2026. So, aabangan po natin kung ano pong mangyayari sa ating ekonomiya dito po sa 2026. Dahil yun po ang gusto nilang palabasin na yun po ang trinatrabaho nila. Anyway, ano po ang inyong opinion patungkol dito mga kaubayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po.